Sa isang click o spin, gamit ang ilang online gaming application, pwede ka raw manalo ng 100,000 hanggang ₱1,000,000 premyo. Ano yung pinakamalaking panalo? Yun sir, actually nanalo ko ng 65,000 sir. Ay grabe talaga yung tawa ko nun sir. Una, nanalo ko ng 5,000, 10,000, ganun 20,000, naging 100,000. 1,000 lang. Tapos eventually, nananalo ako 50,000, 100,000. Kaya naman ang ilan, nakita raw itong oportunidad para magkapera. Pero sa kagustuhang makakuha ng jackpot, nalulung ang ilan at nabog pa sa utang. Ito po yung binabayaran ko sa araw-araw sa Bombay na inutang ko dahil lang sa pagkalulong ko sa sugal. Siguro umabot ko ng 100,000 plus ngayon. Kasi bawat Bombay, inutang ko 20. Yung panghapon ko, inutang ko doon 50K, 50,000. Yung pinakamalaki. Mahirap yun, sir. Araw-araw po. Umabot ng binabayaran ko 3,000 sa araw. Parang doon na pupunta lahat, ma'am, araw-araw. Pag pa yun, ma'am, bubunayin ko yun 1 buwan, 2 buwan. Gaano ba kalaki utang mo? More or less 500K sir. Ang laki. Ang mindset ko kapag nagsusugal ako, sige, palununin mo ako ng parang 200,000, 500,000. Titigil na ako, babayaran ko lang lahat ito. Nito lang August 19, si Dalakay ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isang illegal gaming hub sa Makati City. Dito ka. Doon. Tumambad sa mga otoridad ang mahigit 80 computers, monitors at mga SIM card na ginagamit umano sa illegal na operasyon. Paano mapipigilan ang lumalalang problema ng online gambling sa bansa? Panahon na ba para tuluyang ipatigil ito? Naabutan naming abala si Sherwin Ibong, 48 taong gulang, sa kanyang computer shop business. Maaga ako nagsimula, ma'am. Alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kada araw, halos 17 oras niyang binabantayan ang negosyo. Pero ang maghapong kita sa pagkayod, unti-unting nababawasan. Isa-isa na kasing dumating ang mga pinagkakautangan niya. Dapat 600 babayaran ko sa kanya, kaso kulang yung aking kita ngayon. Parang pinagkakasya ko pa sa iba na babayaran ko sa ibang Bombay. Kasi dati nakakapagbayad ako sa kanya ng 600 a day, walang bawas. Sa mga sumunod na oras, dumagsa na ang mga nagpapaprint at photocopy sa computer shop ni Sherwin. Maya-maya pa, dumating ang isa pang maniningil ng utang. 400 pesos ang dapat bayaran ni Sherwin sa pangalawang inutangan. 200 lang binigay ko sa kanya. Tapos sa isa, kasi dalawa yung nakuha ko sa kanya. Dalawang notebook. 100 lang binigay ko sa kanya. Ilang sandali pa, dumating na naman ang maniningil ng lending company na pinagkakautangan din ni Sherwin. Ang binabayad ko dapat sa kanya 700. Ngayon, nagbibigay lang ako 400. Ilang oras ang lumipas, isa pang maniningil ang dumating bago ang tanghalian. Yung sa uli po, bali 200 lang naibigay ko, dapat 300 po ibibigay ko. 200 lang naibigay ko sa kanya. Bali, maabot na po siya ng 1,600 po. Total na naibayad ko ngayong umaga. Ang kaso, hindi lang pala mga pinagkakautangan niyang Indian National at lending company ang problema niya ngayon. Nagrenta lang po ako dito. 4-5 po monthly ako dito. Ngayon, yung pangkuhan ko ngayon, ang budget ko ngayon, pambayad ko ngayon, yung 18. Sa kabuuan, umabot na sa 200,000 pesos ang utang ni Sherwin. At ang dahilan ng paglobo nito, ang pagsali sa iba't ibang online game. Panahon ng pandemic yun, nauso yung isabong. Doon ako nagsimula na isandaan lang dati, 20-20. Hanggang tayo ako, lumalaki lang ng laki. Muli raw siyang naengganyo
nang makita ang mga advertisement ng online games sa social media. Una, nanalo ko ng 5,000, 10,000, ganun, 20,000. Isang araw lang yun, ha. Tapos yung fight na, yung panalo ko ng konti, 1,000 na lang yung nadira. Nanalo siya ng naging 100,000. Noong una, sinubukan pa raw niyang itabi sa bangko ang ibang perang napanalunan niya. Inidro ko ng kalahati, kasi ko nagtira ako naman 60,000. Tapos sabi ko, titira ko to para baka lumago pa. Pero sa kagustuhang muling manalo, nanghiram siya ng pera at muling sumubok para maka-jackpot. Hanggang hindi na niya namalayan na nabaon na siya sa 100,000 pisong utang para may panlaro. Hindi ko naisip yung yung panalo ko na nanalo ko ng 100,000. Iniisip ko lang yung hiniram ko, mabawi ko yun. Sa halos 2,000 pisong kita ngayong araw, 200 pesos lang ang naiuwi niya sa pamilya. Pagkakasya na lang namin, pangulam lang. Pero yung pang-araw-araw gastos, parang hindi, wala. Sa ngayon, sa tulong ng isang grupong tumutulong sa mga nalulung sa sugal, unti-unting bumabangon si Sherwin. Umaatin ako ng GA, may group chat kami na yung mga kapwa ko rin na nalulung sa sugal. Parang doon, nagbibigay lakas loob sa akin na parang mas, iba pa nga, mas malala pa nga. Milyon yung natalo, yung iba nakagawa ng masama dahil lang sa sugal. Pero hindi lahat nakakatakas sa pagkakulong sa online gambling. 4 na taon na nagtatrabaho si Alex, hindi niya tunay na pangalan, bilang isang customer service assistant sa isang manufacturing company. Ang sweldo ni Alex nasa mahigit 20,000 kada buwan. Sobra na raw para sa pangangailangan nila ng kanyang kinakasama at anak. Maski pa paano ikaw ba yung breadwinner ng pamilya? Oh, may ano naman sir, nagbibigay naman. Nakakapagbigay pa nga. Pero ngayon, halos wala na raw matira dahil si Alex nalulong sa online gambling. Nahikayat ako ng mga ka-work ko dati before kasi may agent doon ng online, sabong pa, no? So, yung parang pinakaunang natuto kong mag-online sugal. So, during that time, actually bago siya mag-pandemic, sir, hindi nalaro na. Yung una, nanonood-nood lang ako. Ang kanyang unang taya, 50 pesos lang daw. At nang maranasang manalo, sinubukan niya ulit tumaya sa mas malaki ng halaga. At mula sa 5,000 pesos na panalo, umabot raw ito sa 65,000 pesos. Siguro yung sugal doon, 15,000. Doon yung panalo, food, saka bayad ng utang, yan. Pero ang sunod-sunod niyang pagkapanalo sa sugal, mabilis napalitan ng pagkatalo at sa kagustuhang makabawi. Dito na natutunang mangutang ni Alex. Ano bang pakiramdam nung talagang sabi mo parang na-addict ka na? Sir, dumadating sa point na, kunwari, wala akong matalpak. Ang gagawin ko niyan, sir, hiram ako sa kapatid ko. Ang sinasabi ko lang, pautang. Pero hindi ko sasabihin na, kasi hindi ka pa pautangin eh. Ang nakababahala, umabot na sa 250,000 piso ang kanyang utang mula sa bangko, katrabaho, at mga kaibigan. Ang mindset ko na pag nagsusugal ako, sige, palalunin mo ako ng parang 200,000, 500,000. Titigil na ako, babayaran ko lang lahat ng utang ko. Siyempre, pag natatalo ka, sugal ka pa rin. Para mabayaran ang malaking utang, kailangan niyang magdoble kayod. Kaya sa araw ng kanyang day off bilang call center agent, sumasideline siya bilang motor taxi rider. So, kailangan ko pumasada para sa pamilya. Pasada muna, tapos para may pang-gastos, pang araw-araw. Sinamahan namin siya sa kanyang biyahe ngayong araw. Good morning, ma'am. Sige po. Habang naghihintay ng magbubuk na pasahero sa kanya, hindi mapigilang buksan ni Alex ang website kung saan siya naglalaro ng online sugal. Honestly, madalas maglaro kasi pang din sa oras. Magkano yung kinash in mo po? 50 pesos lang po. Sana magbigay. Ayan, parang hindi namimigay. Parang ayaw magbigay yung 50 pesos ko, 79 pesos na lang, no? Habang naglalaro,
nagkaroon ng booking si Alex, kaya tumigil muna siya. Aurora Boulevard, Quezon City. Gusto ka tayo ng buwing, no? Pero kapansin-pansin na sa tuwing mababakante si Alex, nagsusugal ulit siya. So ganun lang yung parang daily routine. Pag walang pasahero, ganito muna. Pero yun nga, di pa rin maiwasan. Alas 4 ng hapon, nagdesisyon si Alex na umuwi na. Ang maiuwi niyang pera sa araw na ito, 370 pesos. Yung 50 na pang top up natin, so 420 minus 50. So kita mo na sana, uwi mo na sana sa pamilya, kaya lang masusugal pa. Sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, mahigit 32 million ang mga Pilipinong naglalaro sa online gambling. Nito lang August 14, 2025, ipinag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na i-unlink o tanggalin ang mga online games sa loob ng mga e-wallet. We order BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling. Libo-libong mga pamilya ang sinisira na ng online sugal. Pero para kay Karen, hindi niya tunay na pangalan at aminadong lulong sa online gambling. Hindi raw sapat ang pag-unlink lang ng mga online games sa mga e-wallet dahil sa mismong website ng mga online game. Pwede ring i-link ang e-wallet para makapaglaro. Kagaya nito, nakapunta pa rin naman ako sa official website nila. And dun sa official website, meron pa rin option na mag-cash in through e-wallets, even banks, kahit crypto. 2022 na magsimula raw malulong sa online game si Karen. Ang kanyang kita na 90,000 pesos bilang isang supervisor ng isang call center company. Halos napupunta lang daw sa katataya sa online games. Mababayaran yung bills, pantapa lang. Pero majority of it, itataya mo pa rin. So, lumala na siya na lumala. Yun na yung naging routine ko ngayon. Sad to say, ganun na siya. May pagkakataon daw na sa loob lang ng ilang oras, nananalo siya ng 350,000 pesos. After ng 350 na yung 230 by far. Tapos, itong recently, siguro yung 160 noong April. And then 2 weeks ago, 115,000. Pero ang napanalulang jackpot, natalo at naglaho ring parang bula. Wala rin siya. Kaya yung asawa ko, sobrang gagalit na siya na sinasabi niya, maglalaro ka lang tapos papatalo mo rin naman. Wala namang isa-isa yung ginagawa mo. Kaya tulad din na Sherwin at Alex, kailangan din niyang mangutang para muling makapaglaro. Ang kabuuan ng kanyang utang ngayon, umabot na sa halos 1 million pesos. Para mabayaran ang malaking utang, nag-loan na rin siya sa bangko at iba pang lending institutions. Recently, yung calamity loan, 19,000 mahigit, almost 20,000. Siguro mga 3,000 lang napunta sa bills, pero 16,000 napunta pa rin sa paglalaro. Same with yung mga other loans ko. Pag-ibig, lahat na ubos ko. Para sa isang eksperto, maraming dahilan kung bakit nalululong sa sugal ang marami. Ang tao is pleasure-driven. Nag-e-enjoy tayo kapag may bagay na nakakatuwa sa ating mga ginagawa. When you combine pleasure with something that is socially valuable, which is money, all the more ngayon na nadodoble. Kumbaga, lalong tumataas yung inherent need to have it. Sa bansa natin, maraming tao ang mahirap. So therefore, nakikita nila ang sugal sa isang paraan ng mabilis na pag-asenso at pag-accumulate ng pera. Sabi ng PAGCOR, mula March 2024, itinigil na nila ang pagtanggap at pagbibigay ng lisensya para sa mga nag-a-apply na gustong mag-operate ng online gambling. Meron pong moratorium, hindi po tayo naglilisensya sa pangkasalukuyan. 72 ang something like that ang pangkasalukuyan licensees. Pero sa kabila ng paghihigpit, nagsulputan ng mga iligal na operasyon ng online gambling sa bansa. Sa datos pa rin ng PAGCOR, nasa halos 12,000 ang mga illegal online gambling sites sa bansa. Pero 3,000 dito ang aktibo at nag-ooperate pa rin kahit walang lisensya mula sa PAGCOR. Bagay na inamin din ng PAGCOR. Habang sinasara itong mga to, nakapagbubukas muli sa ibang pangalan o sa mga karagdagan lamang. Dito ka. Doon. Nito lang August 19, sinalakay ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group
o PNP-CIDG ang isang illegal gaming hub sa Makati City. Tumambad sa mga otoridad ang mahigit 80 computers, monitors at mga SIM card na ginagamit umano sa illegal na operasyon. 7 ang arestado, kabilang ang 5 foreign nationals at 2 Pilipino na nagpapatakbo umano ng gaming hub. Lumalabas sa investigasyon na ang modus ng kumpanya ay iligal na pasugalan at nakita rin natin ang mga pandarayang kanilang ginagawa na ang mga tao na tumataya ay siguradong talo. Dahil ligtas naman na mahigit 40 recruit na empleyado na pinangakuang maging information technology at customer relations officer. May possible trafficking in persons na anggulo itong kaso na ito. Sinampahan na ang mga arestado ng illegal gambling, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act at Access Device Act. Sa sinagawang public hearing ng Kamara tungkol sa proposed 2026 budget ng PAGCOR nito lang August 20, sinabi ng PAGCOR na mahigit 112 billion pesos ang kinita nila noong 2024. 55 billion pesos dito ay nagmula sa online gambling. In 2024 pa lang po yun. Ang nakikita ko pong... At ngayon pong 2025, tinitingnan ko po another growth of mga 20 to 25%. Dagdag pa ng PAGCOR, hindi pa man natatapos ang 2025. Umabot na ng mahigit 116 billion pesos ang kabuuang kita ng ahensya. Lumaki po ang kita na nagmumula sa online gaming. 60% na po ng kabuuang kita ng PAGCOR ay nagmumula na po sa online gaming. Yung pong 38% ay nagmumula naman po sa land-based casino operation. Noong 2024, nag-remit ang PAGCOR ng halos 13 billion pesos sa National Treasury. Halos triple ng 4.6 billion pesos na naibigay nila noong 2023. Ayon sa PAGCOR, malaking tulong ang kontribusyong ito para palakasin ang kakayahan ng pamahalaan na pondohan ng mahahalagang programa gaya ng infrastruktura, kalusugan, edukasyon at social services. Ang amin po'y dapat na lang siguro'y higpitan pa natin ang regulasyon nang sa ganon ay mabalanse natin ang pagpasok ng pera sa gobyerno at mabigyan ng pansin ang sinasabing nagkakaproblema sa addiction sa gambling. Kakailanganin natin ng epektibong pulisiya regarding this. It could be in the form of a legislative act. It could be in the form of a policy, a Republic Act for that matter. And right now, kasi kailangan natin talaga ng added revenue sources eh. Pwede ring mag-link sa mga bangko. Nakapanayam ng Reporters Notebook sa Senator Win Gatchalian, isa sa mga nagsusulong ng mas mahigpit na regulasyon sa online gambling bilang tugon sa lumalalang epekto nito sa mamamayan. Sa ilalim ng isinusulong niyang panukalang batas o ang Act Regulating Online Gambling in the Philippines, itataas sa 21 ang minimum age para makapaglaro ng online games. Tataasan din daw ang minimum cash requirement sa mga online gambling account para maiwasan ang mas madalas na pagtaya. Sa aming proposal, 10,000 ni minimum. So, ibig sabihin kung wala kang 10,000, di ka pwedeng tumaya. At ang top up mo is another 20,000. Siguraduhin natin na yung may kaya lang ang pwedeng tumaya, hindi yung mga kung sino-sino lang napakadali para sa mga ordinaryong mamayan natin. Ipagbabawal na rin ang paggamit ng online banks at e-wallets para sa mga transaksyon sa pagsusugal. Sa lumalalang epekto ng online gambling sa bansa, may ilan na hindi nawalan ng pag-asa para magbago. Ang rehabilitation center na ito sa Calamba, Laguna, patuloy na tumutulong sa mga minsang nalulong sa online gambling. Isa sa mga nakilala namin ang 49 na taong gulang na si Cesar, hindi niya tunay na pangalan. Hanggang gumawa ko ng sarili ko pong isang room para lang sa sugal. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay. Kakain ako, dadalan lang ako ng biyanan ko. Kakatok lang yun sa kwarto. Hindi niya alam na ako nagsusugal. Aminado siyang nalulong siya sa online gambling noong 2024. Pero ang bawat pagsugal, nauwi lang daw sa pagkatalo, kaya nabaon na rin siya sa utang. Siguro mga 40 to 70 online lending app ang nautangan ko po. Noong una, nababayaran ko.
hanggang sa lumaki ng lumaki. Hindi ko na rin na-manage. Dito nalagpas siya ang kanyang pamilya na ipasok siya sa isang rehabilitation center. Sa ngayon, 4 na buwan nang dumaraan sa intervention at rehabilitation program si Cesar. They're better now, but again, we need to face the realities kasi na there is always a relapse, no? Lalo na yan, gambling yan, walang substance yan. Yun yung nakakatakot sa kanila. But of course, it is a process. Dito kami, we will always guide them. Para po sa mga kapwa ko po na gambler, alam ko po mahirap iwasan. Meron pong center. Meron pong mga tao na willing tumulong kung sakali at kayo po ay nalululong sa and sugal. public health impacts of online gambling operations in the Philippines. Sa ngayon, pinagdedebatihan pa rin kung total ban ba o mas mahigpit na regulasyon ang tamang solusyon sa problemang dulot ng online gambling. Sabi ng PAGCOR, kung ipatitigil, maaapektuhan ang maraming aspeto ng ekonomiya ng bansa. Ang tanong, paano naman ang ilang buhay na nasisira dahil sa pagkakalulong sa sugal? Sa huli, walang dapat isipin, kundi ang kapakanan ng mas nakararami. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.